Pinagmamasdan nilang lahat ang liwanag na lumalabas sa mga bitek na iyon. Natakot si Chun bakit niya ginagawa iyon. Tumakbo si Chun patungo sa gilid, sinabi sa mga tawista na sila ang pinakamalaking tanga sa mundo. Sinabihan ni Chung si Chun na huwag mag-alala, dahil narito si Chung Mayong, idinagdag niya na kahit gumuho ang langit, may butas na maaari nilang sunggaban. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya ang isang bagay sa pagtingin ng mabuti at tinawag si Chun, na sinasabi sa kanya na walang butas, kahit na ang lupa ay nagsimulang umuuga ng malakas. Lahat ay nagulat at natakot. Nagsimulang sumigaw si Chun. Ang buong lugar ay nagsimulang gumuho at ang mga bato mula sa langit ay bumabagsak sa kanila. Hiniling ni Chun kay Chung Mayong na gawin ito. Sumagot siya na hindi siya ang Heavenly Demon, at nagtanong kung ano ang maaari niyang gawin tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Chun na anuman ito ay dapat niyang gawin. Tapos tinatanong niya kung wala na ba talaga silang magagawa. Kalmadong tinawag siya ni Chung at sinabi na ang lahat ng tao ay mamamatay sa huli, kaya dapat niyang itapon ang kanyang pagkahumaling sa buhay. Sinisigawan siya ng lahat ng kasama niya na nanlilisik ang mga mata. Biglang inutusan ni Heosan ang kanyang mga alagad na putulin ang lahat ng mga bumabagsak na bato. Tinatanggap nila ang order na tumalon pataas at isagawa ang lahat ng kanilang iba't ibang sword techniques. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga teknik na iyon, lumikha sila ng Taiji Sword Formation para putulin ang mga batong iyon. Napansin ni Chung ang kanilang teknik, ngunit nakita nilang lahat na hindi ito sapat. Napabuntong hininga si Chung at naisip na katawa-tawa ang kanilang ginagawa. Sinabi niya na kung ang isang espada ay maaaring maputol ang lahat ng iyon, kung gayon walang anumang bagay sa mundo na hindi nito magagawa. Sinusubukan niyang mag-focus at mag-isip na parang hanggal na subukang umakyat kapag bumabagsak ang langit. Iniisip niya na ang lugar na ito ay ang libingan ng sword. Lahat ng bagay dito ay gumagalaw ayon sa gagawin ng mga immortal na gamot. Iniisip niya kung susubukan ba talaga niyang patayin ang lahat ng tao sa lugar na ito. Ang sagot niya ay hindi. Iniisip ni Sohing na dapat may daan palabas. Sigurado siya dito. Sinubukan niyang mag-focus muli at sinabi na ang lugar na ito ay katawa-tawa. Sinabi niya na ito ay isang aktwal na anomalya ng kalikasan. Nahulog sila sa isang malalim na kuweba sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng pasukan at dumaan sa maraming pagsubok habang tumatakbo sila sa makitid na lagusan. Sa bandang huli, lahat sila ay nakarating sa iisang lugar, at ang tanging daanan mula roon ay naghatid sa kanila dito habang walang katapusang gumagapang. Sa wakas ay nakarating sila sa isang lugar kung saan nakakakita sila ng liwanag. Gayunpaman, kung pinag-uusapan nila ang tungkol sa gamot na walang kamatayan na dumurog sa lahat ng pag-asa, kung siya ito, dapat mayroong isang paraan. Sa sobrang pag-iisip, biglang iminulat ni Chung ang kanyang mga mata at dahan-daang sinabi na dapat nasa ibaba ito. Nagtataka si Chun sa sinasabi niya. Sigaw ni Chung at sinabihan ang lahat na tumalon pababa ngayon din. Ang kanyang mga kasamahan ay nagmamadaling kumilos at tumalon pababa. Si Heosan, na bigla nang makitang tumatalon sila ng walang dalawang isip. Nagtataka siya kung gaano kalaki ang tiwala ng mga kapwa niya kaibigan kay Chung Mayong. Sumigaw siya at sinabi kay Chung na mapapabilis lamang nito ang kanilang pagkamatay. Sabi ni Jung, kung ano man iyon, dapat tumalon na sila pababa. Ang mga disipulong hudang na iyon ay nalilito, dahil hindi nila alam kung dapat nilang gawin ito. Nang makita silang ganyan, nadismaya si Chung at nagtanong kung hindi nila naiintindihan ang kanyang mga salita. Sinimulan niyang itulak ang mga ito pababa. Pagkatapos nun, tumatalon din siya. Sinabi niya sa kanila na isara ang kanilang mga bitag sandali at gawin ang sinasabi ng iba. Inaayos na ni Heosan. Tumingin siya kay Chung at inalala ang away nila kanina. Tanggap niya na ang batang ito ay higit pa sa inaakala niya. Ibig sabihin, mas mabuting magtiwala sa kanya sa kanilang buhay. Inutusan niya ang kanyang mga alagad na tumalon pababa, na sinasabi na sila ay bababa. Sinabi rin niya sa kanila na taasan ang kanilang bilis ng pagbagsak sa pamamagitan ng pagpunta sa kanilang ulo pababa. Sumunod sila sa mga nakatatanda at tumatalon din. Nagsisigawan silang lahat habang nahuhulog. Nag-aalala si Chung dahil kapos sila sa oras ay napunta siya sa lupa bago ang lahat ay bumagsak din sa lupa nang wala sa oras. Sinabi ni Gul at Hee sa kanya na ang lahat ng mga landas na kanilang pinanggalingan ay naharang. Sagot niya na alam niyang mangyayari ito. Sa tingin niya,
Ang paglaslas sa mga pader ng bato ay isang katangahang gawin ngayon, dahil malilibing lang sila ng buhay maliban na lang kung talagang nabaliw ang gamot na walang kamatayan. Nakatingin siya sa lupa at nagngangalit ang mga ngipin. Iniisip niya na tiyak na may itinatago siya sa ukit na ito. Dapat may paraan para mabuhay. Bigla niyang napansin na parang kakaiba ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ay gumuho na parang pugad sa ibabaw ng ibang bagay. Sumigaw si Sohing at sinabihan ang lahat na basagin ang lupa, na nagsasabing may nasa ibaba nila. Inutusan niya silang hukayin ang lahat. Lahat ay nakatingin sa kanya, namangha, na nagsimulang maghukay gamit ang kanyang espada. Sinundan niya iyon ng kanyang mga kapwa tagasunod. Nagsisimula na rin ang iba sa paghuhukay. Napagmamasdan nila na tiyak na may nasa ilalim ng lupa. Sigaw ni Chun na metal ito. Ipinaliwanag niya na mayroong isang malaking metal board sa ilalim ng lupa. Ito ang naisip ni Chung. Sinabihan sila ni Heiosan na tumabi, sinabing puputulan niya ito. Sigaw ni Chung para pigilan siya sa ginagawa niya. Tinataboy niya ito, sinasabing ganito sila mabubuhay. Hindi niya ito maaaring putulin. Ang sipal na iyon ay tumama sa matanda sa dingding. Iniisip ni Chung na ang mga malalaking bato ay bumagal habang bumagsak ang mga ito sa iba pang mga ibabaw, na nagbibigay sa kanila ng ilang oras, ngunit talagang kulang sila dito. Tumakbo siya sa isang direksyon, iniisip na kung hindi niya ito mahanap ngayon, pagkatapos ay mamamatay silang lahat pagkatapos ng ilang sandali, may nahanap siya. Pagkatapos ay tinawag niya ang matanda, sinabi na walang oras para sa kanya na nakahiga doon. Sinabi niya na natagpuan na niya ang lugar na kailangang putulin. Tinuro niya ang pinto sa lupa at sinabihan si Heiosan na putulin ito. Sinabihan sila ni Heiosan na tumabi, at ini-swing ang kanyang sword, gamit ang kanyang sword, chi, at sinira ang metal na pinto. Nakahanap sila ng bakanteng espasyo sa loob. Hinawakan ni Chung sina Chun at Isol at itinapon sa loob. Sinabi niya sa iba na tumalon, maliban kung gusto nilang ilibing ng buhay. Ang lahat ay tumatakbo patungo sa pasukan at nagsimulang tumalon ng mabilis. Iniisip ni Chung na halos lahat ay nasa loob, ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa likod at nakitang nasa likod pa rin ang mga bagger. Tinutulungan nila ang mga nasugatan sa halip na iwan sila. Pinagalitan sila ni Chung, nagtatanong kung ano ang kanilang ginagawa. Ang isa ay tumugon na may mga nasugatan na tao, at hindi nila maaaring hayaang marinig lamang nila. Si Chung ay nagmamadaling lumapit sa kanila, na sinasabi na sila ay magiging sanhi ng kanyang kamatayan, isa-isa niyang hinawakan ang mga ito at itinapon sa loob ng underground space, sinabing hindi ito isang sitwasyon para sa kanila na maging abala. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay malayo sa pasukan at ang mga bato ay bumabagsak ng mas mabilis. Maingat siyang tumatakbo sa landas na iyon at halos makarating doon. Nasa labas pa rin si Elder Hyosan at sinabihan siyang magmadali. Tinanong siya ni Chung kung ano pa ang ginagawa niya sa labas. Sinabi niya sa kanya na ang lahat ay nasa, kaya dapat din siyang tumalon. Sa sandaling iyon ay nakita ni Chung na isang bato ang malapit nang bumagsak sa matanda. Hinawakan siya ni Chung at tumabi, sinasabing lahat sila ay abala. Pagkatapos ay tumalon silang dalawa sa loob ng underground space. Sa loob, pareho silang nahulog sa kanilang mga mukha. Hinawakan siya ni Chung at tumalon sa isang tabi habang ang mga bato ay bumabagsak din mula sa mga pasukan. Dahil doon, napuno ng kadiliman ang buong kuweba. Kumuha si Chung ng bowl ang pang-ilaw para sindihan ang lugar at tinanong kung ano ang nangyari dito. Pagkatapos ay tumayo siya at nakita na ang lahat ay nakatayo doon sa isang bilog sa paligid niya, ngunit sa malayo. Tumingin si Chung sa kanyang likuran at iniisip kung ito ay isang puwang na ginawa sa pag-iisip na iligtas ang buhay ng mga nakatuklas nito at pumasok dito. Huminga ng malalim ang lahat. Nagtataka si Chung tungkol sa mga intensyon ng Medicine Immortal. Sinabi niya na kung iisipin nila ng malalim ang mga layunin ng iba pang mga lugar sa loob ng Sword Graveyard, maaari nilang hulaan kung ano ang darating. Gayunpaman, ang lugar na ito ay ganap na hindi inaasahan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Medicine Immortal na lumikha nito ay hindi maaaring subukan ito. Ibig sabihin, ang lugar na ito ay itinayo ng hindi tiyak kung makakayanan nito ang bigat ng malalaking bumabagsak na mga bato. Sinabi niya na maaari lamang silang umasa na wala ng ibang mga henyo na tulad niya na lilito muli sa mundo. Ang mabibigat na bato ay bumabagsak sa metal na bubong na iyon, at ito ay nagsimulang manginig din.
Lahat sila ay natakot habang ang kisame ay sumasara. Nakaramdam si Jung ng isang bagay na nakakatakot, at sinabi niya sa iba na lumayo sa mga pader at brace para sa impact. Inihagis niya ang bowl ang iyon ng enerhiya sa dingding, at nagsimula itong gumuho. Ang mga maliliit na bato ay nahuhulog at nasugatan ang ilang mga tao doon at nagpapadugo. Ang mga tunog ng pagbagsak ng mga bato at paghampas sa metal ay lumilikha ng tunog na masakit sa kanilang mga tainga. Sinabi ni Jung kay Chung na gumuho ang lugar na ito. Isinusumpal ni Chung ang medicine immortal na iyon, at sinabi na kung siya ay matalino, dapat siyang kumilos bilang isa at hindi tulad ng isang tulala. Hinawakan ni Chung ang kisame, Jin Aiseng ang kanyang likas na kai, at tinanong ang iba kung ano ang kanilang hinihintay. Sinabi niya sa kanila na gamitin ang lahat ng mayroon sila, kabilang ang kanilang likas na pangunahing enerhiya, upang itayo ang kisame. Sinundan siya ni Chun at iba pa at humawak sa kisame. Sinabi ni Chung na hindi siya mamamatay dito. Sinundan siya ni Hyo Senador at sinabi ang parehong sa labas sa lupa, ang sect leader ng Shadow Sect, at dalawang iba pa ay lalabas sa gubat. Nakita nila ang mga sirang puno doon, at nagtataka kung ano ang nangyari doon. Sa tingin niya, isang toneladang hindi pamilyar na martial artist ang bumaha sa Nanyang nang wala sa oras, at ang mga disipulo ng Mount Hua Sect ay biglang tumakbo palabas ng Hua Shadow Sect na parang alam nila kung ano ang nangyayari. Nagtataka ang sect leader kung ano ang kanilang hinahabol. Isang lalaki ang biglang nakakita ng maraming tao na nagkukumpulan sa malayo at sinabihan ang sect leader na tumingin doon. May pinag-uusapan ang mga lalaking iyon. Ang sabi ng isa ay wala pa siyang nakitang kasuklam-suklam na gaya niya. Hindi siya makapaniwala na hinaranggan niya ang pasukan sa sandaling tumalon siya. Narinig siya ng sect leader at nagtanong kung sinabi niya lang na nakaharang ang pasukan. Tinatanong din niya kung may bumababa doon. Tinanong ng mga lalaking iyon ang leader ng sekta kung sino sila. Humingi ng paumanhin ang leader ng sect at pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang anino na leader ng sect sa Nanyang. Biglang naramdaman nilang lahat na yumanig ang lupa. Ang ilan ay sumisigaw na ang lupa ay gumuguho at sinasabi sa iba na lumayo roon. Ang anak ng sect leader ay hindi sinasadyang nahulog, ngunit ang lalaking kasama niya ay hinawakan siya at hinayla pataas. Lahat sila ay nagmamasid na ang lupa ay gumuho tulad ng isang buhawi na papasok sa loob ng lupa. Nagtataka silang lahat kung ano iyon. Nagulat ang lahat doon, at nagtataka kung ang sword graveyard ay wala sa ibaba nila, at kung ito ay gumuho na. Ang ilan ay nagtataka pa rin tungkol sa divine weapons. Sinasabi ng isa na ang lahat ng pumasok kasama ang mga disipulo ng Wudang Sect ay dapat na pinatay. Sa palagay niya, tinatawag ng ilan sa kanila ang kanilang sarili na Mount Hua Sect. Nagulat ang sect leader sa narinig. Nagmamadali siyang dumausdas pababa. Iniisip niya na hindi dapat nangyari ito. Hindi sila karapat-dapat na mamatay sa ganoong paraan. Sa tingin niya ay kasalanan niya ang lahat at dapat ay pinigilan na niya ang mga ito. Sinimulan niyang hukayin ang butas na iyon, iniisip na sa wakas ay nagsisimula na silang makakita ng hinaharap para sa Mount Hua Sect. Habang naghuhukay, tinawag niya ang Mount Hua Divine Dragon, nagtatanong na kung hindi niya sinabi na tutulong siya sa pagtatayo ng Hua Shadow Sect. Ipinaalala niya sa kanya na sinabi niya na habang mukhang dadalhin niya ang kinabukasan ng Mount Hua Sect sa kanyang mga balikat, sinabi niya na hindi niya basta-basta iiwan ang mga ito pagkatapos nito, bigla niyang napansin ang kanyang anak na nakikipag-away sa kanya, na sinasabi na sila ay dapat na buhay sa ilalim ng lupa. Ang leader ng sekta ay tumatawag kaya siya sa kanyang pangalan upang sabihin ang isang bagay, ngunit sinabi ni Heng na walang tiyak. Kung huhukayan nila ang mga ito ngayon ay may iligtas nila sila. Ang sect leader ay nakatingin sa kanyang anak na may takot na mga ekspresyon. Napapikit siya, napabuntong hininga at sinabihan ang kanyang anak na itigil ito. Ang sabi niya ay tao lang sila. Kaya huminto ang mga kamay niya. Sinabi ng kanyang ama na naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman, ngunit oras na para tanggapin nila ito. Magalang niyang sinabi sa kanya na ito ay mabuti para sa kanila. Tumulo ang luha kaya napapikit siya.